Ayan, good morning muli at muli na namang nagbabalik ang Teen Star Chikahan dito sa Teen Star Online Live. Ayan, kamusta ang aking mga partners dito sa Online Live? Ayan, okay naman kami. Okay din Yes, si Gio yes for sure, di ba, po. Gio? Yes, nakapagkape na ba ang lahat? Siyempre, yan kasi it's coffee time, di ba? Kanina. Grabe, napaka-energetic natin sa pagsayaw kanina. Pati ang mga online live viewers mukhang napapaindak. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Kaway-kaway naman. Ayun, grabe. Excited na akong makilala ang ating online live guest for today. At syempre, pati ang ating mga online live viewers is mukhang excited na din. Yes. Ano, brother Koy, di ba? Yes. Hindi ko alam yung sasabihin ko, nawawala ako. Pero, ikaw, Gio, ano mo? Super excited po talaga ako right now. Like, hindi ko po alam kung paano express yung mga nararamdaman ko right now. Kasi meron na naman po tayong bagong taong makikilala at may bago na naman po tayong taong makakausap. Kaya super excited po ako ngayong umaga. Kayo naman po. Ayan, at ang balita ko nga is mahilig siya sa sports. At kung anong sports to, yun ang gusto kong malaman maya-maya. Siyempre, bibitin natin ang ating mga online live viewers. Di ba, bro, Koy? Yes. So, regarding dyan, wala akong idea. Pero, malalaman natin maya kung ano kayang meron sa ating guest. Diba? Ano kayang talento meron siya? Diba, Gio? Opo. Grabe talagang... Ano niya, no? Si Gio, napaka-sweet. Lagi siyang Yes, opo. oo. Yun naman talagang... Yes, Gio. Ayun, yes, yun naman talagang kailangan ng pagsagot ng po at opo. Kaya ayan, sa mga kabataang nanonood sa amin, yan ang palagi nyong gagamiting salita, lalo kapag kausap nyo ang mga matatanda katulad ni Queen Bee. Gumamit kayo ng salitang po at opo, di ba? Grabe, balita ko parang kakaiba yung talento nito. Parang hinihiyawan, tinitilian. At lahat parang parang crush ng bayan pagdating sa sports na kanyang kinahihiligan. Grabe, excited na akong malaman kung anong sports ba to. Yes, ano kayang e-sport siya, pero for sure regarding siya sa ball, 'di ba? Ano kaya 'yon? Volleyball kaya, baseball, ano kaya meron sa kanyang e-sport, 'di ba? Kasi pag sinabing ball ang daming pwedeng pumasok na na sports na gamit ang bola. Opo. Talaga okay, G. You know, alam mo yung napaka niya, no? Spontaneous niya sa pagsasalita ng po at opo, no? Ayan, kaya naman, please welcome ang astigin Tintastic Chika guest for this day, ang Mr. San Pablo Star 2026, third runner-up at ang basketballista na si Mr. Ken Baldovino. Ayan, grabe, welcome! Hi guys! Good morning sa inyong lahat! Ayun, grabe. Kakalabas pa lang sa screen, ang dami na agad kinikilig natin mga online live viewers. Grabe, kamusta ang iyong araw, Mr. Ken Baldovino? Very grateful po ng morning ko kasi nakasama ko kayo and bira makasama sa ganito. Yon. Ayun, grabe. Balita ko parang chick boy ka daw ng San Pablo. Ayun, Siyempre sana naman all. po. Ayan, matanong lang, Ken, sino ba si Ken? Si Ken. Sino nga po ba si Ken? Ako po si Ken Baldovino and 19 years from Barangay Santa Monica, San Pablo City, Laguna. And syempre, kung sino po support sa aking mga chicks and nakaka-boost po siya ng aking confidence. Nakukuha ko po dito yung kung paano mag-keep up sa ibang laro, nagiging motivation ko rin po kasi sila gawa ng, syempre nandyan sila para sa akin. And po. Ayun. Ayan. So, ang tanong ko lang sa'yo, naging MVP ka na ba?
Hindi po kasi hindi ako nagiging MVP kasi isa pong role player, kung sabi ko po isang center. Ang role ng mga bagay na kayang gampanan ng isang tao. Kumbaga, nagiging all-around ako. Ginagawa ko with pensa, rebound points, sa lahat yung team ko. Oh. Ayan. So, paano nangangasiwaan ang presyon sa pagganap sa harap ng maraming tao? Siyempre, as a may mga basketball player po kasi tayong medyo may pakita yung pagiging mayabang. And so, pinapakita ko po sa akin na humble and mabait ako as a basketball player. Yun po. Ayun. So, Kuya Ken, meron po akong isang tanong na parang gusto ko pa po talaga ilabas kanina. Pero, paano mo po ipapalabas ang iyong pagkadismaya kapag ang desisyon ng referee ay hindi napunta sa iyong paraan? Siyempre, tungkol naman sa mga referees natin, hindi naman sila always na perfect yung tawag nila. Lagi isasang-ayon sa'yo. And normal yun kasi kamali din ng referee on kanilang desisyon. Ayun, syempre, ito naman, ako naman is may another question. Ayan, paano ka nananatiling motivated pagkatapos matalo sa isang laro? Syempre, minsan dismayado tayo, pero keep going nga lang, di ba? Ika nga. So, paano mo napapanatili yun? Siyempre, mayroon akong pamilya at mga kamag-anak, kaibigan na laging magdumaratso lang kahit matalo man. And yung talong yun, ginagawa ko siyang motivation, ginagawa ko siyang hunger for improvement. Yes, and maging magpatuloy pa para manalo ng manalo. Ayan. So, paano mo ilalarawan ang iyong mga hoops at kasamahan sa kukwanan? Well, yung coach ko po is siya yung parang naging sa'yo na paano gawin ng isang bagay, paano mo ilalabas yung tunay yung laro, pagdating sa game, and sa mga teammates ko naman, nag-boost ng confidence ko na, sige, kaya mo yan. Ayun, tama nga naman po pala talaga. So, one more question po is, ano po yung isang bagay, except sa basketball po, kasi we all know po na isa ka pong basketballista. So, ano pa po ang isang bagay, except sa basketball po, ang mga nagugustuhan niyo po? And yes, puro basketball ang talaga ako nung una. So, may nagsabi sa akin na, bakit hindi mo try mag-pageant? Kasi may face nga naman daw ako. Yeah. And ayun, na-try ko mag-pageant. So, sumang-ayon naman yung pageant sa akin. Yes. Ayun. So, ayan. Nasabi mo nga regarding, balik ulit tayo sa pagiging basketball player mo. Yung mga natutunan mo tungkol sa pagtutulungan ng mga kasama mo sa iyong mga nakaraang karanasan. Siyempre, natutunan ko yung respeto talaga. Kasi sa isa pag nawalan ka ng respeto, papangit sa'yo ang tingin ng isang tao, and basketball. Okay. So, maaari ka bang magbahagi sa amin at saka sa mga online viewers natin ng karanasan kung saan kailangan mo maging pinuno sa pinuno sa court? Ganon. So, syempre, basketball, may mga tayong alam nating dehado o alam nating magagaling talaga. So, ako, nag-i-step up na ako para sa team namin kasi once na alam namin dehado talaga kami, kailangan namin kung sino man sa amin para mag-step up, para manalo yung team namin. Ayun, tama naman yun. So, ito may katanungan ako. Siyempre, minsan hindi natin may iwasan yung pikunan, di ba, sa ganyang sports. So, paano mo na-handle yung feelings mo pagdating sa mga ganung bagay?
Syempre yung feelings natin, temporary lang talaga. No hard feelings sa basketball. Walang malambot talaga sa basketball. And kapag inuna mo yung ugali mong mapikon, syempre, masisira Yes. yung through all the games mo talaga. Ayun, grabe, totoo naman, tama naman yun. Ika nga sabi nila, sports lang, walang personalan pagdating sa laro. Ayan. Kaya nga po. Okay. So, ano yung ano? Sige, may tanong ka? Ayun po. So, one more question po that is, ano pong pinaka-favorite niyo pong memory or like highlight po ng pagiging isang basketball player? So yung pinaka-highlight ko talaga is yung makasama yung kapatid ko sa paglalaro ng basketball. And kasi na makakampi mo yung kapatid mo sa lahat ng asa ko, sa lahat ng tira ko. Nandyan yung kapatid ko, sumuporta sa akin, gano'n. Parang din sa akin. So, paano mo binabalanse ang iyong karera sa atleta sa iyong personal na buhay? Magiging ano lang po kasi yan dalawa lang. Disiplina at pagiging gagamitin ko yung disiplina kasi nahati ko yung oras ko through basketball and schools and then my other hobbies po. Ayun. So paano mo paano mo ginagawa yung yung pang-araw-araw mong tawag ito, syempre kailangan 'di ba pag may sports kang ganyan, tsaka lalo nagpa-pageant ka. So ano yung mga 'di ba tawag ito yung diet exercise na ginagawa mo syempre para ma-maintain mo yung yung healthy body mo at yung pagiging fit mo. Ano may maintain ko po siya talaga is yung time management talaga ginagamit yung talent ko sa time management. So, ginagawa ko po, may class po ako ng 7 a.m. So, gigising po ako ng 4 a.m. para mag-jog. Then, hanggang 6, ready po to school. Then, pag-update naman po, isa po kasi yung student assistant pool namin. So, after oras pa po ko sa hapon, pag out ko sa school, maaari pong may laro ko ng basketball or may pasarela training po ako. Ayun, gabi. Tama naman. So syempre 'di ba bilang manlalaro ng yun nga sa sports sa basketball. So paano ka nagre-ready? Paano mo nire-relax yung sarili mo, yung isip mo bago ka tumungtong sa gitna ng court? Syempre kailangan talaga yan prepare tayo, 'di ba? Hindi pwedeng yung may iniisip kang malalim or may problema kang iniisip, hindi ka makapag-focus. So paano ka nagpe-prepare? Siyempre, piniprepare ko yung sarili ko physically and mentally. So, inuuna ko talaga is magdasal. Yan, ang piniwa mo. Pinagsama mo ito ng dasal. Gaganda naman yung magiging resulta ng gagawin. Okay. Okay, so sa larangan ng basketball, sino yung iniidolo mo pagdating sa basketball? Yes, syempre, ang iniidolo ko po sa larangan ng basketball is yung sarili ko pong kuya. Siya po kasi yung nagturo sa akin kung paano mag-dribble, paano i-shoot, at paano gawin lahat ng bagay sa pagdating sa basketball. And sobrang laki po ng tulong sa akin kasi sa lahat po ng laro ko, nanonood siya, kung ano yung mga lapses ko sa games, tinuturo niya po ulit, and para mag-comeback pa kami sa mas magandang laro. So kanina ko pang pinapakinggan ka. Napaka galing kasi ang iniidolo mo yung sarili mong kapatid, di ba? So doon ka talaga ng lakas sa kanya para maging isang magaling na manlalaro pagdating sa larangan ng basketball, no? Di ba nga may kasabihan nga tayo, di ba? Nasabi nga nila ang magandang pag-uugali is mismong natututunan sa loob ng pamamahay sa mga kasama natin. So parang ang ganda lang kasi parang tumugma rin siya doon na yung pagiging hilig mo sa paglaro ng basketball is mismo doon sa loob ng tahanan nyo nagmula yung pagkahilig mo sa ganung bagay. Yeah. At ang maganda doon is sila rin mismo ang sumuporta at nag-train sa'yo para makarating ka sa ganyang mo ngayon, sitwasyon. Okay. Oops!
muna dahil sa ating pagbabalik kikilalanin pa natin si Ken Okay, Baldovino ulit sa tayo, pagbabalik. Don. Pick up ulit. Koy, Sorry. pick up ulit. In 3, 2, 1, pick up, Koy, go. Oops, wait lang! Dahil sa ating pagbabalik ay kikilala pa natin si Ken Baldovino. Sa pagbabalik yan ng inyong programa, ikaw ang star, ang Teen Star Season 1. Kaya huwag mag-skip ng bawat episode. Panatiling putok para wala kayong mag-miss na kaganapan dito sa Twitter Online Live.